Ganito pala kumausap ng taong sobrang tanga. Kaya pala nakakawalang gana kumain eh. Hindi ka makakaramdam ng gutom kundi galit. Tingin mo ba mapapabago mo ang isang tao? Hindi niya malalaman ng mali niya kung ikaw ang nagmamakaawa sa kanya. Ano ba yung pinagmamakaawa mo sa kanya? Ano, malaki ba? Magaling? Bukod doon, ano pa ipagmamalaki niya? Meron pa ba? Ewan ko kung ano pang pwedeng sabihin. Bukod sa walang kwentang kinakasama, mas walang kwentang ama. Kawawa mga anak nun. Sa mga bata ako naaawa eh. Para silang isinumpa na magkaroon ng ganong kawalang kwentang tatay. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Nasasaktan ka? Ay, tanga ka nga. Ito ha, isipin mo na lang, pumayag kang live-in. Okay, sige, sabihin natin na ganun talaga. May mga taong pumapayag sa live-in. May mga successful naman doon. Pagkatapos ng live-in, may kasala na. May masayang pamilya. Masayang pagsasama. Sunod, pinili mo yung lalaking may anak na. 3 pa ha, pero yung unang anak hindi na pinapakita ng nanay. Naging stepmother ka at the age of 22. Ang malala doon, daig mo pa ang tunay na anak na nagsasakripisyo ka. Iniwan mo pagkadalaga mo. Kahit na lipstick hindi ka makabili kasi pinambibili mo ng gamit ng mga bata. Habang yung tatay, ayun, siya ang naging binata. Galit pa kapag pinapaalala sa kanya ang responsibilidad niya. Bumunti siya ng iba, nung naging anak na niya, inasa ang responsibilidad sa jowa. Hindi lang yan ha, babaero pa. Pabigat na, nakuha pa mang babae. Ikaw naman si tanga, nagbantay ng anak ni Animal. Tapos si Animal andon, lumalantak ng ibang babae. Uuwi, paghahandaan mo pa ng pagkain. Naging yaya ka na nga ng anak niya, naging kasambahay ka pa, naging libre ka pa sa kama. Eh buti pa ang pokpok may kinikita. Ikaw naman, ikaw pa gumagastos. Pero syempre, okay lang sa'yo, kasi nga, tanga ka. Minsan talaga, sa sobrang pagmamahal ng isang tao, nakakalimutan na niya maging ang sarili niyang kaligayahan. Isinasantabi ang para sa kanya para ialay sa taong hindi naman kayang suklian kung ano ang naibigay nila. Dahil ganon si Arian sa kanyang kinakasama na ibinigay na niya ang lahat. Pero minsan, hindi lahat ng pagmamahal kailangang ipaglaban. Ano ang mangyayari sa pabigat na kinakasama? B, dadalhin dito yung mga bata mamaya. Anong oras ba? Teka nga, magluluto na pala ako. Hindi ko lang alam kung anong oras pero mamaya raw eh. Nasa biyahe na sila. Teka, hindi ka ba papasok sa work mo ngayon? Ayoko na dun. Ang toxic ng mga katrabaho ko eh. Dito na lang ako sa bahay. Paano naman yung mga anak mo? Kailangan talaga ng sustento ng mga yun. Bakit? Kapag nandito naman sila, nabibigyan naman natin sila ng kailangan nila. Saka, nagpapadala naman sa iyo yung mama mo. Saka mag-start ka na mag-work dun kina Melanie, di ba? Ikaw na lang muna sumagot sa akin, saka sa mga bata. Pero maghanap ka rin ng trabaho mo. Di ba pwedeng maging house husband na lang ako? Pwede naman yun, di ba? Sige na, ako na lang mag-aalaga ng mga bata kapag nandito. Ako na lang muna mag-aalaga sa'yo. Tapos, ako na lang ang kikilos dito sa bahay. Ako maghahanda ng pagkain mo kapag papasok ka na sa trabaho. Alam mo naman na hindi ako ganong pwede magtrabaho. Kasi lagi na lang akong napapag-initan ng mga katrabaho at amo ko, di ba? Ay, sige na nga. Wala naman ako magagawa kung ayaw mo. Hindi naman kita pwedeng pilitin. Doon na nagsimulang hindi magtrabaho si Clifford sa loob ng halos 6 na buwan. May 3 anak si Clifford sa mga nauna niyang kasintahan. Ang pinakapanganay, nasa nanay nito at hindi ipinapakita sa kanya. Yung 2 bata, sila ang nag-aalaga kada 2 linggo at ang 2 linggo pa ay sa ina ng mga ito. 2 taon na ring magkasama sa iisang bubong sina Arian at Clifford, pero hindi pa sila kasal at walang sariling anak. Habang si Arian nagpapakahirap para buhayin ang kinakasama at ang mga anak na hindi naman kanya, si Clifford naman na dapat bumubuhay sa mga anak niya, lagi lang nasa bahay. Kung wala sa bahay, nasa mga barkada naman at panay ang inom. Minsan pa, nasa trabaho si Arian kahit na oras na dapat ng uwi niya. Hani pa, ibang atake ng pagiging halimaw mo magtrabaho.
Overtime ka na buong shift mo ha. Wala ka pang day off dahil pinapasok mo pa rin para lang makasahod ka ng ipapalamon mo doon sa pabigat mong ka-live-in. Hoy, baka nakakalimutan mong dalaga ka. Wala kang anak. Naging instant stepmother ka na nga eh. Ikaw pa bumubuhay sa kanila. Okay lang yon. Pwede naman mag-work si Clifford sa susunod. Tsaka kapag parehas kami may trabaho, sino naman mag-aalaga sa mga bata, hindi ba? Anong ginagawa ng nanay nun? Pwede nyo ibigay yun sa nanay nila kapag may trabaho kayo tapos sustentuhan ng tatay. Angas ni Clifford ah. Nakakuha ng babae na libre maikakama, pinatitira pa sa bahay, pinalalamon pa, tapos bumubuhay pa ng mga anak ng iba. Umuwi ka na lang kaya, no? Kaysa ang dami mong satsat. Ay uuwi na talaga ako at baka kung ano pang masabi ko. Ewan ko sa'yo, ano ba nakita mo sa lalaki na yun at ganyan kakabaliw? Dalaga ka naman, maganda ka, maganda yung katawan mo. Masipag din sa gawaing bahay. Tapos nagsesettle ka sa pabigat na lalaking may anak? Bakit? Masama na bang magmahal ang lalaki na may anak na? Parang mga single mom lang din yung naghahanap ng true love. Tsaka tanggap ko siya at ang mga bata. Inihalin tulad mo pa sa mga single mom yung pabigat na lalaki na yun ah. Okay lang magmahal ng lalaking may anak na. Alam mo kung anong hindi okay? May anak na siya, hindi pa siya nagtatrabaho para sa mga anak niya. Yung stepmom pa ang bumubuhay sa kanya. Hanip talaga. Hindi na kayang idaan sa mga salita kung gaano kakatangang babae ka, no? Hay, oo na. Sige na, alis na. Sana mamaya pagsakay mo ng jeep mauntog ka. Para naman matauhan ka. Ang kaibigan ni Arian ang madalas na nagsasabi sa kanya ng mga salita na masakit pero totoo. Lalo na kapag may kinalaman ito sa pagiging halimaw niyang magmahal. Sinasabi ni Melanie na ngayon lang siya nakakilala ng babae na gaya ni Arian. Kinasama ang lalaking may anak na hindi man lang kayang bumuhay ng anak. Ilang araw pa ang lumipas, sumapit na ang sahod ni Arian. Walang natira sa kanya para ipambili man lang ng pansarili niya. Ibinayad niya sa bills dahil ang bahay na tinutuluyan nila galing sa nanay ni Arian na nasa ibang bansa. Bumili rin si Arian ng mga gamit ng mga anak ni Clifford. Mga damit at iba pang pangangailangan ng mga bata. Gaya ng gatas at mga pagkain nila. Habang si Clifford nasa bahay lang, nakahiga sa sofa. Hindi niya natupad ang sinabi niyang siya ang mag-aasikaso sa bahay dahil si Arian pa rin ang gumagawa nun kahit na lagi siyang abala o pagod sa trabaho. Ang malala pa, si Arian pa ang nag-aasikaso sa mga anak ng kanyang kinakasama. Hinihintay pa siyang umuwi kahit gabi na para lang paliguan ng mga bata. Inuuna niya ang anak ng iba kaysa sa sarili niya. Ang sabi nga ng iba, wala namang masama kung aalagaan niya ang anak ng kinakasama niya. Pero dapat, alagaan niya rin ang sarili niya at ipakita ni Clifford na siya mismong ama maging responsable sa kanyang mga anak. Matapos maasikaso ni Arian ang lahat, pagod na siyang humiga sa kama. Ay, salamat. Ang lambot ng kama. Grabe ang sakit ng balakang ko. B, may nakita akong bagong sapatos. Ito oh, tignan mo. Oo nga, ang ganda. Ang mahal naman ng mga ganyang sapatos. Hindi naman, mura lang to ah. Mga nasa 3K lang tong ganito. Mahal na rin yun ha. Kasi yung 3K na yan, pagkain na ng mga bata yun. Halaga ng grocery na yan sa bahay. Tapos, makakabili na yan ng damit ng mga anak mo. Ang tagal mo na akong di nabibilan ng sapatos eh. Bilang mo naman ako, B. Hindi ko pa alam, be. Kasi mag-kinder na si Ruru. Kailangan na niyang mabilhan ng mga gamit. Yung pera kasi nasasahurin ko sa susunod na sahod, ibibili ko ng gamit niya. Tapos yung bunso mo pa, ang lakas nun sa gatas. Yung pang isang linggo niya, nauubos niya lang sa 4 na araw? Hindi naman nagbibigay yung nanay nun. Tapos nangihingi pa ng pera dito kahit andoon sa kanya yung mga bata. Okay na yun, kaya mo naman yan eh. Tsaka, di ba dapat binibila mo rin ako ng gusto ko? Bakit kaya hindi ka magtrabaho? Kailan ka ba maghahanap ng trabaho mo para naman may pantustos ka rin sa mga anak mo? Nagpapabili lang ako dahil kailangan ko kapag may game kami ng basketball. Kung ano-anong sinasabi mo. Bahala ka nga dyan. Buwisit na bunga nga yan. Dami mo sinasabi. Bakit nagagalit ka sa akin? Nagsasabi lang naman ako, lalo na ngayon na may dagdag gastos na sa mga anak mo. Sabihin mo ka mo, hindi mo ako tanggap. Lalo na yung mga anak ko. Ano bang sinabi ko? Pinagtatrabaho lang kita dahil kailangan nga ng mga bata.
Ano bang mali doon? Kasi kung pagsabihan mo ako, akala mo naman nanay kita eh. Ayoko sa babae yung maraming satsat. Sakit sa tenga. Lagi ka nalang galit sa akin. Hindi ako galit sa'yo. Sinasabi ko lang na magtrabaho ka. Hindi naman pwede na wala kang trabaho, lalo na ngayon, ang taas na ng mga bilihin. Pero yung sahod, hindi naman nagtataas. Hindi naman kaya ng isang tao lang ang may trabaho sa bahay eh. Buwisit talaga. Bahala ka dyan. Saan ka pupunta? Kahit saan basta malayo. Buwisit ka. Buong magdamag na hindi umuwi si Clifford. Hindi nakapasok sa trabaho si Arian kinabukasan dahil walang magbabantay sa mga bata. Tanghali na kasi nung umuwi si Clifford. Wala namang ibang pag-iiwanan ng mga anak nito. Saan ka ba galing? Kaya ayokong umuwi dahil dyan sa ingay mo. Alam mo naman na may pasok ako sa trabaho ngayon, di ba? Hindi ko pwedeng iwan yung mga bata dito sa bahay. Magkakamemo pa ako dahil sa kagagawan mo eh. Kapag ba nawalan ako ng trabaho, may makakain tayo? Talaga naman. Yan, kauuwi ko lang ang ingay mo na naman. Alam mo, iiwan na talaga kita dahil sa kagaganyan mo eh. Walang magtatagal na lalaki sa ingay ng bunganga mo, buwisit ka! Hindi naman kasi ako magagalit kung nakikinig ka sa akin. Nagkaganyan ka dahil lang sa hindi ka nabilihan ng sapatos mo. Umalis ka na. Pumasok ka na kahit half day. Ayokong makipagtalo sa'yo. Huwag na tayo mag-usap. Pinaparamdam ni Clifford sa kanyang kinakasama na mas kasalanan pa ni Arian kung bakit siya hindi umuwi ng gabing yon. Kaya nung sumahod si Arian, umutang siya sa kaibigan niya para lang makabili ng sapatos na gusto ng kanyang kinakasama. Paraan niya yon para magkabati silang dalawa. Kasabay na rin ng pagbili niya ng mga pangangailangan ng anak ni Clifford. Nung nabili niya ang sapatos, naging maayos silang dalawa. Pero hindi pa rin natatapos ang lahat. May nagpadala ng mensahe kay Arian, isang babae na hindi niya kilala. Sinabi sa kanya nitong kasintahan siya ni Clifford at halos 2 buwan na sila. Ilang beses na ring may nangyayari sa kanila. Nasa trabaho nun si Arian kaya hindi niya naayos ang trabaho niya dahil iyak siya ng iyak. Huy, ano ba nangyayari sa'yo? Kanina ka pa dyan. Basahin mo to. Yung babae ni Clifford. Oh, may bago ba dyan? Ilang beses ka na bang niloko ng lalaki na yun? Pabigat na nga, babaero pa. Tapos ikaw, ayan, wala kang kadala-dala. Kahit naman sabihin ng babae na yan na may nangyari na sa kanila ng pabigat mong kinakasama tatanggapin mo pa rin naman, di ba? Magiging alipin ka pa rin niya. Magiging libreng tagabuhay sa kanya at sa mga anak niya. Okay lang yan. Tanga ka naman Hindi mo pa rin naman yun hihiwalayan. Ang sakit mo naman magsalita. Hindi naman yan yung kailangan kong marinig eh. Hindi mo man lang ako pinatahan. Ako? Patatahanin ka? Asa ka naman? Masaktan ka sa mga sasabihin ko hanggang sa matauhan ka. Wala nang ang trabaho yan. Asa na sa'yo? Pabigat tapos palibre ka pa sa kanya sa kama. Libre pa babysitter sa mga anak niya ha. Tapos siya, hayahay na akala mo siya yung binata. Para bang ikaw yung may anak na pinatulan niya? Kaso, ang tanga mo naman kasi Nung nakaraan, nakita mo siyang nakikipaghalikan tapos sabi niya magbabago siya. Sinisi ka niya, nagmakaawa ka pa. Ngayon, alam kong magmamakaawa ka na naman sa kanya. Hindi mo kasi ako iniintindi. Para ka namang walang puso. Kung ako walang puso, ikaw naman walang utak. Niloloko ka na nga palagi, tanggap ka pa rin ng tanggap. Akala mo naman ikaw yung walang ibang lalaking makikilala. Siya nga dapat yung matakot dahil may anak na siya. Wala pang pakinabang. Sa dami ng babae, ikaw yung madali niyang mauto. Feeling binata yun palagi. Tapos ikaw na tunay na dalaga, hindi nakakilos bilang dalaga. Oo, sige. Ando na tayo na napamahal na sa'yo ang mga anak niya. Mga bata pa lang yun ha. Sana yun man lang naisip na yun ni Clifford no? Na baka walang ibang babaeng tatanggap sa kanya. Kaso, ewan ko sa'yo. Sige, umiyak ka na lang dyan. Wala kang makukuha na payo sa akin dahil isa lang ang maipapayo ko sa'yo. Hiwalayan mo siya. Nagpatuloy ang iyak ni Arian hanggang sa makauwi na siya sa bahay nila. Pero hindi niya maituloy ang pagdama ng sakit ng damdamin niya dahil nag-aabang ang mga bata sa kanya. Nagugutom na kasi ang mga ito at hindi makakain dahil wala namang pagkain sa bahay. Ang tatay nila natutulog at pagod na pagod. Nung natapos ng asikasuhin ni Arian ang mga bata, saka siya nagpatuloy na umiyak. Kinabukasan, namamaga ang mga mata niya. Pero hindi niya sinabi sa kinakasama ang nalaman niya.
Bigla na lang ding nalaman ni Clifford noong sinabi sa kanya ng babae na nag-chat ito kay Arian. Kaya nung umuwi na ang dalaga, saka siya kinausap ni Clifford. Bakit hindi mo sinabi sa akin na magka-chat kayo ng Maria? Alam mo na kung anong nararamdaman ko ngayon? Kasalanan mo rin naman kasi, kaya ganun eh. Saka hindi ko naman mahal yun. Nagpupunta lang ako sa kanya kapag nag-aaway tayo. Pero ikaw pa rin naman yung mahal ko. Akala ko ba magbabago ka na? Oo nga, nagbabago naman na talaga ako eh. Ikaw kasi lagi na lang ang ingay mo rito sa bahay. Alam mo ba nakakainis para sa aming mga lalaki yung ganyan? Yung wala kaming ibang laging naririnig kundi yung daldal ng mga asawa namin. Kaya nga kami naghiwalay ng nanay ng mga anak ko eh. Paano? Lagi akong hinahanapan ng pera para sa mga bata. Alam mo naman na ayoko sa lahat yung maingay na babae, di ba? Pero hindi naman sana ganito, di ba? Lagi ka nalang tumatakbo sa ibang babae. Tapos may nangyari pa sa inyo. Di yan totoo. Isang beses lang yun. Nung magkahiwalay tayong dalawa. Pero nung tayo naman na ulit, hindi naman na naulit yun eh. Gusto lang tayong sirain ng babae na yun. Kasi nga, hindi siya yung pinili ko. Paano? Hiniwalayan siya ng asawa niya tapos gusto niya magsama na kami. Kaya sabi ko, ayoko. Kasi ikaw ang mahal ko. Ikaw na nga yung pinili ko eh. Talaga ba? Oo naman. Kaya i-block mo na yung babae na yun. Inaway ko siya. Sabi ko na huwag ka na niyang guluhin. Saka huwag niyang guluhin ang pagsasama natin dalawa. Ikaw ang mahal ko. Saka ikaw na ang kinikilala na bagong mama ng mga anak ko. Pero sana naman wag mo na talagang ulitin. Ilang beses na kitang pinatawad. Tsaka naniniwala naman ako na magbabago ka. Ikaw din dapat magbago. Huwag mo naman akong laging awayin. Ikaw kasi nagsisimula kaya minsan gusto kong tumakbo sa ibang babae. Ang ingay mo kasi. Lagi mo kong pinagsasabihan. Sige na, hindi ko na rin yun gagawin. Kaya magbago ka na. Pinapatawad na kita. Bakit ako yung patatawarin mo? Di ba dapat ikaw ang hihingi ng tawad sa akin? Kasi hindi naman ako magkakasala kung hindi rin naman dahil sa kagagawan mo eh. Oo na, sorry na pala. Basta wag mo akong iiwan ha. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Bumalik na naman sa dating tahimik si Arian. Kahit na hindi na tama ang ginagawa ng kanyang kinakasama, hindi na siya nagsasalita. Kahit na panay ito gastos, kahit na ayaw magtrabaho, kahit na may mga anak, hindi siya nagsasalita dahil ayaw niyang lumapit na naman sa ibang babae si Clifford. Dahil ayaw niyang naiisip na nasa piling ng ibang babae ang lalaking mahal na mahal niya. Isang beses pa, magdamag na namang hindi umuwi si Clifford matapos siyang kupitan ng pera sa pitaka niya. Kaya kinabukasan, kinausap ni Arian ang nobyo. Bakit hindi ka nalang nagpaalam sa akin? Malamang hindi mo naman ako bibigyan. Sasabihin mo na naman, allowance yun ng mga bata. Alam mo naman pala kung para saan ko itinabi yung pera, di ba? Yun na nga eh, lagi mong idinadahilan sa akin ng mga bata. Saan naman ako kukuha ng pera niyan kung palaging ganyan ha? Paano yan ngayon? Yung allowance ko naman sa pagpasok sa trabaho ang magagalaw ko. Tsaka saan ka ba nagpunta kagabi? Hindi ka rin nagsabi. Bigla ka nalang umalis. Tapos bukas pa yung pinto. Alam mo namang 3 lang kami ng mga bata yung nasa loob. Tapos tulog na tulog pa kami. Para namang hindi mo yun iniisip. Hindi mo iniisip ang kalagayan namin. Hindi ba ako pwedeng lumabas kasama ang barkada ko ha? Hindi ba pwedeng gusto ko naman makahinga? Nakakapagod na lagi na lang ako nasa bahay. May babae ka na naman ba? Wala nga akong babae, ang ka na naman eh. Ibabalik mo na naman yung kasalanan na gawa ko. Nakakapagod ka na. Wala pa nga akong sinasabi. Wala pa nga pero alam ko naman na yan ang sasabihin mo sa akin. Ito yung dahilan kaya gusto kong makahinga eh. Kapag nagtatalo tayo, lagi mong binabalik yung mga kasalanan ko. Na para bang ako lang ang may kasalanan sa ating dalawa. Kaya naman ako nakakagawa ng mali dahil ikaw rin naman eh. Ayan, gaya niyan. Nasasakal na ako sa'yo. Wala naman akong maling sinabi ah. Wala? Malamang wala sa paningin mo. Kayong mga babae, wala kayong ibang ginawa kundi isipin na kayo ang tama. Nagtanong lang ako kung nasaan ka, kung sino ang kasama mo at kung bakit mo kinupitan yung pera ng mga anak mo. Tapos nagkakaganyan ka na. Mahirap bang sagutin yon ng maayos? Naghahanap ka ng maayos na sagot pero alam ko naman kung saan mo gustong umabot ng usapan nating to. Gusto mo ng away, di ba? Lagi ka naghahanap ng away eh. Wag ngayon, masakit ang ulo ko. Wala akong babae at wala akong pakialam kung isipin mong meron. Hindi nakakuha ng maayos na sahod si Arian at galit pa si Clifford. Noong araw na yon, hindi pumasok sa trabaho si Arian dahil wala siyang pamasahe at wala pa siyang naging maayos na tulog.
Nung natapos na siyang mag-asikaso sa bahay, nagpahinga siya. Habang naglalaro ang mga anak ni Clifford, maya-maya lang din ay nag-away ang mga bata. Normal naman sa ganong edad na maiingay, na nagkakaroon ng awayan lalo na kung iisa lang ang laruan. Matapos ng pag-aaway ng dalawa, nagharuta naman sila. Tili ng tili ang bunsong anak ni Clifford. Kaya sa ingay niya, nagising ang kanilang ama. Padabog pang ang binuksan ni Clifford ang pinto. Ano ba? Hindi mo ba patatahimikin yung mga bata, Aryan? Hindi mo man lang inisip na natutulog at nagpapahinga ako. Puyat ako kagabi. Nagpapahinga rin naman ako, pero wala namang problema sa akin yung ingay ng mga bata. Tsaka normal lang naman yan. Alam mo namang ang bata pa niyang bunso mong anak. Patatahimikin mo yung mga bata o aalis ako ngayon at makikipagkita ako sa babae ko? Ewan ko kung hindi ka dyan mabaliw kakaisip ko nung ginagawa namin. Ano ka ba naman? Naririnig ka ng mga anak mo. Wisit na buhay to! Hindi mo pa patatahimikin yung mga batang yan? Umalis si Clifford at hindi nila alam kung saan ito nagpunta. Pero nung kinagabihan ay umuwi rin ito. Tulog na ang mga bata. Halata rin kay Clifford na nakipagsiping ito sa ibang babae, lalo na at may marka pa sa kanyang leeg. Nakita yon ni Aryan. Hindi na nag-abala pa si Clifford na itago. Pero kahit na alam na ni Aryan ang ginawa ng kinakasama, pinaghandaan niya pa ito ng makakain. Ipinagtabi ng ulam habang siya puro sabaw lang ang kinain kanina. Siya pa ang nagtimpla ng kape. Maging noong tapos na kumain si Clifford, iniwan lang sa mesa ang pinagkainan bago pumasok sa loob ng kwarto at natulog. Naging kasambahay na libre si Aryan. Umiyak lang siya ng tahimik. Sobrang sama ng loob niya, pero wala naman siyang ginawa. Hindi niya kayang mabuhay nang wala sa kanya si Clifford. Kinabukasan, maagang nagising si Aryan dahil nag-asikaso siya ng pagkain, pati ang gamit ng mga bata. Mamayang tanghali kukunin tong mga bata ha. Nakahanda na yung mga gamit nila. Itong nasa sofa, lahat to dadalhin ng nanay nila. Tapos yung bag na to, ipadala mo kasi grocery nila to doon. Pagkain lang ng mga bata para kung sakali man na maghanap ng kutkutin. I-chat mo na lang nanay ng mga yan. I-chat ko rin. Sinasabi ko lang sa'yo para alam mo. Oo na, sige na. Iwanan mo ako ng pera, aalis ako. Maglalaro kami ng basketball ng tropa. Wala akong may bibigay sa'yo. Binilhan ko ng gatas yung bunso mo. Wala raw gatas doon yung nanay nito eh. Wala rin pera at pambili. Kawawa naman kung walang gatas yung bata. Ang tanda na niyan, 2 years old na yan. Dapat yan pinatitigil ng maggatas eh. Dagdag gastos lang. Pabigat lang sa buhay yun. Basta yun na. Kaya wala akong may bibigay sa'yo. Ano ba naman buhay to oh? Lagi na lang walang pera. Kaya nga sabi ko sa'yo na magtrabaho ka. Ayan na naman. Paulit-ulit na lang ng pag-uutos sa akin na magtrabaho. Bakit mo ba ako pinipilit na magtrabaho, ha? Ayoko nga eh. Para sa mga anak mo. Tingnan mo. Kawawa tong mga to kapag ako yung nawalan ng trabaho. Wala kang pansustento sa kanila. Kaya ayoko sa bahay na to eh. Buisit. Hoy, Clifford. Saan ka na naman pupunta? Huwag mong iwan tong mga bata. Papasok ako sa trabaho. Iwan mo yan dyan hanggang sa dumating ang mga nanay niyan at kunin sila. Aalis ako. Nabubuisit ako sa bunganga mo. Daig mo pa nanay kong laging galit sa tatay ko eh. Ang toxic mo. Naging problema pa ni Aryan ang biglaang pag-alis ni Clifford. Hindi na siya makapasok dahil sino ang magbabantay sa mga bata. Tinawagan niya ang tatay ng mga bata, hindi sumasagot. Maging ang nanay kung pwedeng agahan na ang kuha para kahit na ipaiwan na lang muna sa mga kapitbahay nila. Pero sinabi na baka mamayang hapon na lang kukunin ang mga bata dahil may importante raw siyang lakad. Kinabukasan, nung pumasok na sa trabaho si Aryan, pinatawag pa siya sa opisina dahil sa mga late niya at sa biglaan niyang hindi pagpasok. Pinagsabihan siyang kung sa mga susunod na buwan ay ganun pa rin siya, baka oras na para maghanap siya ng bagong trabaho. Sobrang problemado niya na hindi na siya nakakain ng tanghalian. Hoy, babae, kumain ka nga dyan. Nasaan yung baunan mo? Sabayan mo akong kumain, halika. Itabi mo nga itong mga papel na to. Nai-stress ako. Paano na lang kapag nawalan na ako ng trabaho? Huwag ka na lang maging late at absent. Paano? Kapag nasa amin ang mga bata, inaasikaso ko pa sila. Ah, yung mga anak ng pabigat, batugan at walang kwentang si Clifford? Nagtalo nga kami. Sabi ko maghanap siya ng trabaho kasi ang mahal na ng gasto sa mga bata. Ayaw niya no.
Kasi alam niya yung pagod magtrabaho. Dapat sa mga lalaking ganyan hindi nagkakaroon ng asawa eh. Hindi nagkakaroon ng anak. Mga iresponsable sa buhay. Ay, nanggigigil na naman ako sa galit. Tapos, isa pa sa nakakagalit, yung mga babae na kagaya mo. Yung mga tumatanggap ng broke boys. Ang sarap magmura. Pero sabi niya naman maghahanap na siya ng work niya eh. Tsaka magbabago pa naman siya. Alam ko na magbabago siya. Sa bagay, wag mo nang pakawalan yan si Clifford. Baka mapunta pa yan sa ibang babae. Kawawa naman yung mapupuntahan niyang babae. Wag naman. Hindi ko naman talaga yon hihiwalayan. Mahal ko siya at tanggap ko siya. Naniniwala ako makikita niya rin yung mali niya. Babaguhin niyang sarili niya at magiging better person siya para sa akin at para sa anak namin. Ganito pala kumausap ng taong sobrang tanga. Kaya pala nakakawalang gana kumain eh. Hindi ka makakaramdam ng gutom kundi galit. Tingin mo ba mapapabago mo ang isang tao? Hindi niya malalaman ang mali niya kung ikaw ang nagmamakaawa sa kanya. Ano ba ipinagmamalaki mo sa kanya? Ano, malaki ba? Magaling? Bukod doon, ano pang ipagmamalaki niya? Meron pa ba? Ewan ko kung ano pang pwedeng sabihin. Bukod sa walang kwentang kinakasama, mas walang kwentang ama. Kawawa mga anak nun. Sa mga bata ako mas naaawa eh. Para silang isinumpa na magkaroon ng ganong kawalang kwentang tatay. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Nasasaktan ka? Ay, tanga ka nga. Ito isipin mo na lang. Pumayag ka ng live-in. Okay, sige. Sabihin natin na ganun talaga. May mga taong pumapayag sa live-in. May mga successful naman dun. Pagkatapos ng live-in, may kasala na. May masayang pamilya. Masayang pagsasama. Ikaw, pinili mo yung lalaking may anak na. 3 pa pero yung unang anak hindi na pinapakita ng nanay. Naging stepmother ka at the age of 22. Ang malala dun, daig mo pa ang tunay na nanay na nagsasakripisyo ka. Iniwan mo pagkadalaga mo. Kahit na lipstick hindi ka makabili kasi pinambibili mo ng gamit ng mga bata. Habang yung tatay, ayun, siya ang naging binata. Galit pa kapag pinapaalala sa kanyang responsibilidad niya. Bumuntis siya ng iba nung naging anak na niya, inasa ang responsibilidad sa jowa. Hindi lang yan babaero pa. Pabigat na, nakuha pa mang babae. Ikaw naman si tanga, nagbantay ng anak ni Animal. Tapos si Animal, andun, lumalantak ng ibang babae. Uuwi, paghahandaan mo pa ng pagkain. Naging yaya ka na ng anak niya, naging kasambahay ka pa, naging libre ka pa sa kama. Buti pa ang pokpok may kinikita. Ikaw naman, ikaw pa gumagastos. Pero syempre, okay lang sa'yo. Kasi nga, tanga ka. Iba naman kasi yung nakikita ko sa kanya. Hindi naman yung ganyan lang. Nakikitaan ko siya ng kabutihan. Ay wow, talaga ba? Ano ba siya? Nagliliwanag sa impyerno? May liwanag ba sa noo niya? Ano ba kakaiba sa kanya? Tsaka ganun din naman ang ibang lalaki eh. Nakakilala ka lang ng gaya niya, ganun na lahat ng lalaki? Oo, mga salot ang mga lalaki, pero yung nakuha mo, latak na eh. Mano sanang yung walang anak na ikaw ang bubuhay? Kung malalaman ng iba yung ginagawa mo, kahit yata pipe, matututo magsalita, mamura ka lang. Ayusin mo naman kasi yung pananalita mo. Anong maayos na salita ba ang gusto mong marinig mula sa akin? Okay. Sige, ganito na lang. Be, okay lang yan. Ganyan naman talaga mga taong nagmamahal. Nagpapakatanga, di ba? Kasi isipin mo, masasaktan ka rin naman sa ibang tao. Kaya bakit ka pahahanap ng ibang lalaki? Saka isipin mo rin na mahal ka na ng mga anak niya. Maawa ka naman sa kanila, di ba? Ganun talaga. Sinasanay ka na maging nanay para naman kapag may sarili na kayong pamilya, di ba? Saka okay lang yan, be. Normal lang naman na magsakripisyo ka. Wala naman taong nagmamahal na hindi nagsasakripisyo, di ba? Utot mo. Hindi ko yan sasabihin sa'yo dahil harap-harapan na ang kabobohan mo. Hoy, normal na may sakripisyo sa pagmamahal. Pero dapat, kayong dalawa yung may sakripisyo. Hindi puro na lang ikaw. Okay lang magkaroon ng taong may anak na. Pero yung responsable naman. Paano siya magiging responsable sa magiging anak nyo kung di niya kayang gawin yun sa sarili niyang anak? Hindi uubra sa akin ang puro salita at pangako. Kapag kaiwan-iwan ng lalaki, aba, iwan! Ang dami-daming lalaki sa mundo. Pwede ka pang tumatlo ng lalaki. Ano akala ni Clifford, binata siya? Hulaan mo makakabuntis siya sa sobrang landi niya. Hindi na lang kumibo si Arian dahil hindi niya rin naman alam kung anong pwede niyang sabihin.
Kapag si Melanie na ang nagsalita, tiyak ay wala siyang kawala sa mga salitaan nito. Mas malamang ang panlalait sa mga desisyon na ginagawa niya sa kanyang buhay. Ilang araw pa ang lumipas, gabi-gabing wala si Clifford sa bahay nila. Umuuwi ito ng madaling araw na, minsan naman umaga na. Hindi na lang nagtatanong si Arian dahil baka magtalo na naman sila. Hanggang sa dumating ang sahod niya, nawawalan siya ng 4,000 sa pitaka niya. Nagbanyo lang siya noon, pero nung bibilangin na niya ang sahod para makapag-grocery, nawala na ang 4,000. Be, nakita mo ba yung pera ko? Oo, nag-order ako online. Kinuha ko na sa wallet mo pambayad. Regalo mo na lang to sa akin. Malapit naman na mansari natin, di ba? Ano yan? May parcel ka? May bago kang sapatos? Be naman, 4,000 para lang sa sapatos mo. Di ba binilihan na kita nung nakaraan? Pupunta na rito yung mga anak mo sa susunod na araw, oh. Wala pang grocery. Ano na lang ipambibili ko? Wala pa tayong bigas. Hayaan mo na. Kaya naman niya magawa ng paraan. Gagawan mo ba ng paraan kung sakali man? Hindi ba pwede ka naman umutang muna sa mama mo? Wala naman yung asawa dun sa ibang bansa eh. Tapos mag-isa ka lang namang anak niya, di ba? Alam nga namang matiis ka ng mama mo dun. Nagbigay na yun nung nakaraan. Sa kanya ako nang hingi ng pera nung na-ospital si Ruru. Magbibigay pa yun. Kasi mama mo naman yun eh. Ay, Ayaw mo ba yun na magiging masaya ako dahil may bago akong sapatos? Alam mo naman na ito na lang ang kasiyahan ko eh. Hayaan mo, kapag nanalo kami sa pustahan, ako na lang bibili ng bigas. Huwag ka na dyan sumimangot para naman magkaroon ako na swerte at manalo ko. Salamat dito ah. Problemado na naman si Arian. Hindi pa sila bayad ng kuryente, kaya ano na lang ang peperahin niya kung gagastusin niya ang natitira niyang pera. Wala naman siyang ipon. Matapos ang araw na yun, umaalis na naman si Clifford hanggang sa nabalitaan na naman niyang may babae ito. Kaya lagi-lagi na namang umiiyak si Arian. May buong gabi pang hindi siya natulog. Nakahiga lang siya sa tabi ng kanyang kinakasama, umiiyak siya. Hanggang sa kinabukasan, namumugto ang mga mata niya. Walang pakialam sa kanya si Clifford hanggang sa hindi na niya kinaya. Siya na ang nagsabi ng nalaman niya. Isa kasi sa mga barkada ni Clifford ang nagpadala ng litrato na may kinakatagpo itong babae. Ang malala pa, dating kasintahan ni Clifford yon, yung ina ng una niyang anak. Saan galing to? Luma na tong picture na to eh. Sino nagpadala sa inyan? Loko yun ah. Gusto pa yata sirain tayong dalawa. Naiinggit lang yun. luma na? Yung sapatos mong suot dito, yan yung bagong bili mo. Kagagaling mo lang mag-basketball nito. Ewan ko sa'yo. Sinabi na nga na wala lang yan. Saka kung magkikita man kaming dalawa, ano naman? Hindi lang nakita dyan yung anak namin. Gusto ko rin naman makita yung una kong anak. Hindi naman yung nanay ang kinita ko dyan eh. Ang OA mo na naman. Ano, isisisi mo na naman sa akin na umiyak ka dahil lang sa simpleng bagay na ganyan ha? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit? Lahat ba dapat ng ginagawa ko sa buhay ko, alam mo? Alam mo, yan ang nakakasawa sa'yo eh. Gusto mo lagi ako ikulong sa mga palad mo. Gusto mo lagi na lang akong pinapaikot. Bakit ganyan ka mag-react kung wala lang pala? Inuunahan mo na lang palagi ng galit eh. Ano bang mali sa tanong ko? Ewan ko sa'yo. Huwag na nga lang natin pag-usapan. Hindi ka naman nakakaintindi. Kapag sinagot ko naman yung tanong mo, wala kang ibang gagawin kundi ipaalala na naman yung nagawa ko noon. Sinasabi mo na patawad mo na ako, tapos lalabas na hindi pa pala. Hindi naman ako yung may kasalanan kung bakit ako ganito eh. Bahala ka sa buhay mo. Ayan, ganyan ang gusto mo? Yung kapag may tinatanong ako, tapos kapag may pinag-uusapan tayo, gusto mo na lagi kang umaalis. Alam mo, pagod na rin ako. Kung pagod ka, mas pagod naman ako. O sige, maghiwalay na tayo. Matapos yung sabihin ni Clifford, agad na rin siyang umalis. Pero hindi niya kinuha ang mga anak niya. 4 na araw siyang hindi umuwi, kaya 4 na araw na hindi nakapasok sa trabaho si Arian. Hindi niya maiwan ang mga bata. Nung umuwi si Clifford, parang wala siyang pagsisisi. Naiyak na lang si Arian at balik na naman sa pagmamakaawa na huwag siyang iwan ng kasintahan. Sorry na. Huwag na kasi tayo mag-aaway dalawa eh. Ayoko na. Hindi naman nagbabago tong relasyon natin eh. Sobrang toxic mo. Promise, hindi ko na uulitin. Hindi na kita aawayin.
Please, wag mo naman kaming iwan ng mga bata. Promise, hindi na ako magdududa sa'yo. Promise, hindi na ako magsiselos. Parang awa mo na ha. Huwag ka lang umalis. Hindi ko kayang wala ka. Totoo na ba yan? Ito na naman tayo eh. Pagbibigyan na naman kita tapos ano na namang ending nito? Ako na naman yung magmumukhang masama sa huli. Ako na nga yung paulit-ulit na nagbibigay ng chance sa'yo eh. Oo, pangako hindi na mauulit. Please, ayusin natin ito. O sige. Basta huwag mo na lang ulitin yung mga kasalanan mo sa akin ha. Ang hindi alam ni Aryan, yung 4 na araw na wala ang kanyang nobyo, naroon ito sa kanyang dating kasintahan. Sila ang magkasama na parang mas mahal nila ang isa't isa. Ilang beses na ring may nangyari sa kanila. Simula nung naging maayos ang dalawa, naging doble kayod si Aryan para mabilhan ng luho ang kanyang kasintahan para masustentuhan din ang mga anak nito. Pinagsilbihan niya palalo si Clifford dahil ayaw niyang matapos ang relasyon nila. Iniisip niyang baka wala nang mangyari sa buhay niya sa oras na malayo sa kanya ang kasintahan. Lahat ng yon ay natutunghayan ng mga taong malapit sa kanila. May halong awa at galit dahil kahit na anong sabihin nila kay Aryan, hindi naman ito nakikinig sa kanila. Minsan pa, nasa kanila ang mga bata. May sakit si Aryan. Hindi siya maasikaso pero ginagawa niya pa rin ang lahat na para bang tunay na ina na siya ng mga bata. Kahit na may sakit, todo ang sakripisyo at pag-aasikaso niya. Habang si Clifford, nasa labas kasama ang mga barkada niya, kasama ang babae niya, hanggang sa umabot sa punto na bumibigay na ang katawan ni Aryan kaya tinawagan na niya ang kaibigan niya. Dinala siya nito sa ospital. Doon nalaman na may dengue siya. Confine ka nito. Hindi ko lang alam kung ilang araw. Anong sabi ng animal na Clifford na yun? Tinatawagan ko siya, hindi naman sumasagot. Nasaan yung mga bata? Nasa bahay niyo. Hala, wala silang kasama doon. Andun yung kapatid ko. Pinabantayan ko na lang. Ang bait naman ng mga bata hindi raw magulo. Sumusunod din sa utos. Ang malas talaga ng mga yun sa naging tatay nila. Hindi talaga deserve ni Clifford mabuhay sa mundong to. Pagdating ni Clifford, wag mo naman sanang awayin. Kung pupuntahan ka nga niya rito, baka walang pakialam yun kung buhay ka pa. Ano, wala ka ba talagang balak na magising sa kahibangan mo? Busy lang yun. Saan? Sa mga babae niya? Sa mga tropa niya? Kung di lang ako naaawa dun sa mga bata, iiwan ko talaga yun dun mag-isa. Dapat tatay nila nag-aalaga dun, kaso pabaya. Kawawa talaga. Hay nako, tumataas ang dugo ko. Baka bigla ako ma-high blood, 2 pa tayo rito. Pasalamat ka, nagawan pa ng paraan mapakiusapan to sa boss natin. Kasi may maipapakita ka galing ospital. Ano ba yan? Sana naman girl, magising ka na sa katotohanan. Alam ko mahirap. Oo, sa umpisa gano'n naman talaga eh. Mahirap naman kalimutan na tanggapin na hindi mo makakatuluyan yung lalaking mahal na mahal mo. Pero hindi naman kasi talaga tama yung ginagawa mo. Walang kwentang tao yung minamahal mo. Alam mo, mas masarap ang pakiramdam na mas mahal ka ng lalaki. Mahal niya rin naman ako eh. Hindi ka niya mahal. Sadyang nandyan ka lang na kailangan ka niya. Hindi ganyan ang pagmamahal. Hindi yan manggagamit. Hindi ka niya uubusin. Hindi ka sasagarin. Hindi ka papagurin. Swerte na nga siya sa'yo dun pa lang sa part na tinanggap mo siya kahit na may 3 anak na siya. Kasi kahit saan mo tingnan, walang dalagang papayag maging stepmother. Meron man, pero doon sa lalaking responsable, hindi sa lalaking naghahanap lang ng libreng mag-aalaga at bubuhay sa anak nila. Masama na nga ang pakiramdam ko. Huwag mo naman na akong pagalitan. Ay siya, sige, pagbibigyan kita ngayon. Sa susunod na lang kapag magaling ka na. Halos 3 araw na nasa ospital si Aryan bago siya nakalabas. Sa 3 araw na yon, hindi siya pinuntahan ni Clifford. Dahil lang sabi sa kanya, siya ang nagbabantay sa mga bata at hindi niya maiwan. Kahit na ang totoo, kada gabi naiiwan ang 2 bata sa bahay kapag tulog na ang mga ito. Dahil nasa babae niya si Clifford. Alam naman na yon ni Aryan dahil may tropa si Clifford na nagsusumbong sa kanya. Hindi niya lang pinaniniwalaan dahil iniisip niyang parte lang ng pagsubok sa relasyon nila yon. Kapag nanatili siya, magiging matatag ang pagsasama nila. Ilang araw pa ang lumipas, balik na naman sa trabaho si Aryan at wala na ang mga bata. Naroon sa ina ng mga ito.
Si Clifford naman, laging paasikaso. Hindi kumikilo sa bahay, kahit na magwalis man lang. Naging maarte rin sa pagkain, kaya laging kapos sa pera si Aryan, laging tumatakbo sa kaibigan niya kapag kailangan ng pera. Hanggang sa umabot ang ilan pang mga buwan, walang pagbabago. Laging may babae si Clifford, lagi rin silang nag-aaway, laging nagmamakaawa si Aryan. Hanggang sa isang araw, galing sa trabaho si Aryan. Pagod na pagod siya. Wala pang masakyan noon, kaya halos isang oras siyang naglakad, nakipagsiksikan at kung ano-ano pang napagdaanan niya, makauwi lang ng bahay. Pagdating niya ng bahay, tulog na ang mga bata sa kabilang kwarto, habang ang kalat ng bahay. May nakita pa siyang damit ng babae sa kama nila. Hinawi niya lang yon at natulog na sa sobrang pagod. Kinabukasan paggising niya, sa kanya lang yon pinansin. Hindi kanya ang damit, kaya alam niyang may inuwing babae si Clifford sa bahay nila. Naiwan ng babae mo tong damit niya. Check mo, baka nasa ilalim ng kama ang panty niya. Ayan ka na naman eh. Nagsisimula ka na naman. Gusto mo na naman ng away? Ayoko, pagod ako. Papasok pa ako sa trabaho. Papasok ka na? Eh paano yung mga bata? Hindi mo pa inaasikaso si Ruru, alam mong papasok sa school yung bata. Ang irresponsable mo naman. Anak mo yan. Hindi sa akin galing ang bata niyan. Responsibilidad mo siya. Hindi akong dapat na nagsasakripisyo para dyan sa bata na yan. Aalis na ako. Galit na galit si Clifford dahil ayaw niya sa lahat ang nag-aalaga at nag-aasikaso ng bata. Umiiyak na lang ang panganay niya dahil ayaw niya itong papasukin sa paaralan. Yun din ang unang beses na naging ganon kapagod si Aryan na hindi na niya nagawa pang maging tanga. Noong nasa trabaho siya, tahimik lang siya. Kapansin-pansin yun. Ano nangyari? Wala. Pagod ako. Sa work? O yung kahapon pa? Grabe nga munti ka na akong di makauwi kahapon. Bala ko na kaya maghotel noon. Ako naglakad. Sabi ko sa'yo maghotel na lang tayo Ako naman ang magbabayad. Uwing-uwi ka naman kasi. Tinatamad ako. Magtrabaho? Sa lahat. Alam mo ba, sa sobrang pagod ko kahapon, hindi ko na naasikaso si Ruru kaninang umaga. Ewan ko kung nakapasok sa school yung bata. Galit si Clifford Alam mo, feeling ko hindi yan yung pagod mo kahapon. Pagod ka na talaga sa pagtitiis mo doon sa Clifford na yon. Alam mo, magandang balita kasi alam ko na konti na lang hihiwalayan mo na siya. Hindi ko alam. Mahal ko pa naman siya. Gusto ko lang ng pahinga. Hindi mo na siya mahal. Ang mahal mo na lang dyan yung mga bata at yung comfort na bigay niya sa'yo. Yun lang. Dahil walang gana makipag-usap si Aryan, hindi niya rin sinasagot kapag kinakausap siya ng kanyang kaibigan. Ilang araw pa ang lumipas, laging galit si Clifford. Lagi siyang sinisisi sa mga bagay na hindi naman niya kasalanan. Minsan pa, nalaman na naman niyang may isang babae na kinakatagpo si Clifford. May nangyari din daw sa kanila, hindi lang isang beses, kundi gabi-gabi. Hindi na alam ni Aryan kung anong pakiramdam niya. Ang alam niya lang, nanginginig ang laman niya, namamawis ang mga palad niya, nasasaktan siya. Pakiramdam niya, wala na siyang halaga, pero hindi siya makaalis dahil mahal na mahal niya si Clifford. Kaya nung may pagkakataon, kinausap niya ulit ang nobyo. Pwede bang tigilan mo ng pambababae mo? Akala ko ba magbabago ka na? Ano na naman bang pinagsasasabi mo? Ang tagal na natin hindi nag-aaway kaya ngayon tinutoyo ka na naman? Alam kong alam mo kung anong ibig kong sabihin. Maawa ka naman sa akin, lalo na sa mga anak natin. Kilala mo yung si Chara, di ba? Yung babaeng lagi mong takbuhan kapag kating-kati ka na. Hindi ka man lang ba nakukonsensya, ha? Hindi ka man lang ba nakakaramdam ng awa? Ibinigay ko naman na lahat sa'yo, di ba? Ayan! Ganyan ka na naman. Sa mga napapanood mo yan Wala namang ginagawa masama yung tao pag bibintangan mo na naman. Hindi ko kilala yan sinasabi mo. Yung babae na mismo ang nagsabi sa akin. Hindi ko naman yun malalaman kung hindi sila yung kusang lumalapit sa akin. Walang nangyari sa amin ng babaeng yun. Gusto siya sa akin kaya nung sinabi ko sa kanya na may asawa na ako, gagawa raw siya ng paraan para masira tayong dalawa. Kasalanan ko pa pala ngayon na umayaw ako sa kanya? Mas naniniwala ka pa kasi sa sinasabi ng iba Paano kasi kita paniniwalaan kung hindi ka naman nagsasabi sa akin?
Ang ginagawa mo, mas inuuna mo pang magalit. Sige na, bahala ka sa buhay mo. Isipin mo na lang kung anong gusto mong isipin. Gagawin ko na lang lahat ng yan para at least hindi na pagbibintang lang to. Kundi totoo na. Huwag kang iiyak dahil ikaw rin naman may gusto ng ganito eh. Ganyan talagang sasabihin mo sa akin? Matapos kong magpatawad ng paulit-ulit? Ikaw lang ba nagpapatawad Ako rin naman pinagtitiisan ko yung ganyang kapangit mong ugali. Wala na kasing lalaking tatanggap sa gaya mo kaya nga hindi mo ako maiwan-iwan di ba? Kasi alam mong walang ibang magmamahal sa'yo gaya ng pagmamahal na naibibigay ko. Walang pipili sa'yo kundi ako lang. Anong tingin mo sa sarili mo? Ganun ka ba kahalaga sa lahat ng tao para maging mas maswerte ako kesa sa mas maswerte ka sa akin? Ako na yung nag-aalaga ng mga anak mo. Ako yung bumubuhay sa inyo ni hindi ko nga magawang maging masaya. 24 pa lang ako. Habang ang mga kaedaran ko, ayun, nakakapag-travel. Nakakapunta sa mga pangarap nilang lugar. Habang ako ito, sobrang problemado ko sa buhay. Yan ang problema sa'yo Ewan ko ba? Bahala ka sa buhay mo. Ayoko na makipagtalo sa'yo. Wala ka namang kwentang kausap Buwisit na lang buhay ko kapag nandiyan ka Sana wala ka na lang lagi dito sa bahay. Nakakasawa kang pakisamahan Nakakapagod ka. Hindi na nagawa pa ni Aryan na magsalita dahil naiyak na lang siya. Hindi niya alam kung yung luha na yon ay dala ng galit o kung dala ng awa niya sa sarili niya. Buong araw na wala si Clifford at ang mga bata kasama ni Aryan. Inaalagaan niya ang anak ng kinakasama niya. Habang si Clifford pumoporma sa ibang babae na parang walang anak na obligasyon sa buhay. Kahit na alam ni Aryan na galing sa babae niya ang nobyo, pinagluto niya pa rin ito ng hapunan. Pinagsilbihan pa rin. Nanahimik siya ng ilan pang mga linggo. Isang araw, habang nasa kanila ang anak ni Clifford, biglang nahimatay ang panganay na anak nito. Agad din namang naisugod sa ospital ang bata. Tinawagan din ni Aryan si Clifford pero nakailang beses pa siyang tawag bago sinagot. Nasaan ka ba? Ano ba yun? Pumunta ka rito sa ospital. Kailangan kita rito. Ano na naman ba nangyari? Mamaya na lang. May ginagawa pa ako Sino kasama mo? Nasaan ka? Bakit may umuungol na babae sa tabi mo? Mamaya na kita tatawagan. Alam mo, busy yung tao. Tawag ka ng tawag. Matapos nun, ilang beses ulit tinawagan ni Aryan ang kinakasama pero hindi na ito sumasagot. Kaya nagchat siya sa mga kaibigan nito para lang sabihin na nasa ospital si Ruru. Sinabi lang sa kanya na hindi naman nila kasama si Clifford at hindi nila alam kung nasaan ito. Ilang araw na raw itong hindi sumasama sa kanila. Kaya ang tinawagan ni Aryan ay ang nanay naman ng bata. Kaso lang, hindi ito makapunta sa kanila dahil lasing na lasing ito at kasama ang barkada niya. Parehas na hindi responsable ang mga magulang ng dalawang bata. Kaya sobrang problemado si Aryan. Mabuti na lang at maayos ang bata. Hindi naman malala ang sakit nito. Kinagabihan ay nakauwi na rin sila. Hindi pa rin umuuwi si Clifford. Hindi pa rin nagpaparamdam. Kahit na may sakit na ang anak niya. Mukhang mas inuna pa nito ang babae niya. Umaga na kinabukasan nung umuwi si Clifford. Pagod na pagod siya. Halatang katatapos lang din nila ng babae niya. Gutom na gutom siya at sakto nakatatapos lang magluto ni Aryan. Saan ka na naman pagaling? Tawag ako ng tawag, hindi mo sinasagot? Kakainis. Ang ka na naman Nakikita mo kumakain yung tao, ang daldal mo. Tinatanong lang kita. Alam mo bang nahimatay ang anak mo? Kaya nga pinapapunta kitang ospital, di ba? Hindi mo naman sinabi. Saka nakauwi naman. Okay na yan. Hindi ka man lang ba nag-aalala sa anak mo? Nandiyan ka naman. Anong ginagawa mo bilang stepmom nila kung hindi mo naman magagampanan ng pagiging nanay mo sa kanila, di ba? Saka may mahalaga ako inasikaso kaya ganun. Pwede bang hayaan mo na lang muna ako magpahinga? Gusto kong kumain at gutom ako. Huwag mo naman simulan tong away natin. Sasakit na naman tenga ko sa bunganga mo Tumahimik nga si Aryan at hindi na niya nasabi ang mga hinaing niya dahil baka umalis na naman si Clifford. Ganun na lang palagi. Paulit-ulit na nambababae si Clifford na halos linggo-linggo may babae siya. Habang ang pinanggagastos niya sa mga babae niya galing naman sa sahod at sa pinagpaguran ni Aryan.
Pero sa mga pagkakataon na ganon, tila ba nagigising na rin si Arian sa mga mali niyang desisyon sa buhay. Hindi niya lang alam kung paano siya makakalaya. Dahil umabot pa sa puntong naabutan niya mismo si Clifford na nakikipagtalik sa mismong kwarto nila. Pero dahil sa pagod niya, hindi na siya gumawa ng eskandalo. Pinalabas na lang niya ang mga ito saka siya natulog. Kaya mas lalo siyang niloloko ni Clifford dahil hindi siya umaalis kahit na gano'n na ang ginagawa sa kanya. Isang araw, nakatingin lang siya sa kanyang cellphone. Nakikita niya ang litrato ni Clifford kasama ang babae nito. Walang saplot at malaswa ang kuha. Nakita rin yun ni Melanie dahil sinilip niya ang tinititigan ng kaibigan. Huwag mo sabihin sa akin na babaliwalain mo lang yan. Na paniniwalaan mong nagawa niya lang yan dahil magkaaway kayong dalawa. Na naiingayan siya sa'yo. Nakikita mo ba ang mukha niya? Nakangiti siya, di ba? Masaya siya. Sinadya niyang gawin yon. Ano naman pwede kong gawin? Hiwalayan mo na. Ganun lang yon? Matapos ang lahat ng sakit? Paano kung maging masaya silang dalawa ng babae niya? Gusto mong gumante? Kasi kung gusto mong gumante, may alam akong paraan. Ay, ayoko naman ang gusto mo. Kawawa naman ang mga anak niya kung mamatay siya. Buhay nga siya, kawawa naman ang mga anak niya. Saka hindi yun ang ipapagawa natin. Iba. May alam akong mas mapapahirapan siya. Kung gusto mo lang naman ang ganti na uunti-untiin siya. Hindi naman siya papatayin pero makikita mo yung parusa niya. Ano? Gusto mo ba? Ano naman yan? Ipapabugbog mo? Hindi. Kukulamin natin. Hoy, loka ka ha? Seryoso ka ba dyan? Mukha ba ako nagbibiro? Nakakatakot naman yung gusto mong gawin eh. Baka mamaya niyan may balik yan sa atin. Hindi yan. Hindi naman lahat ng kulam bumabalik, no? Ayoko. Pag-isipan mo munang mabuti. Kapag gusto mo makaganti sa kanya, sabihan mo lang ako. Kasi may kilala ako. Makakabawi ka rin sa mga kasalanan niya sa'yo. Simula nang sabihin yon ni Melanie, hindi na nawala sa isipan ng kanyang kaibigan ang tungkol sa kulam. Lalo na noong nahuli na naman niya si Clifford na may babae. Ang malala pa, ninakawan na naman siya ng pera. Iniwan sila ng 2 bata sa bahay at siya pa ang inaaway at sinasabihang mali. Doon na nasagad ang pasensya ni Arian. Ibinalik na muna niya ang mga bata sa nanay ng mga ito. Ayaw nang kunin ng nanay dahil hindi tanggap ng bago nitong asawa ang mga anak niya. Ibinibigay na kay Clifford ang mga bata, pero ayaw rin naman ni Clifford na buhayin ang mga ito. Lalo na noong tumanggi na si Arian na buhayin ang anak na hindi naman sa kanya. Naaawa siya sa mga bata, lalo na at parehas na walang kwenta ang mga magulang, pero wala naman siyang magagawa. Pumayag na ang dalaga na magpunta sa mangkukulam. Noong naroon nga sila, gusto na sana niyang umatras, pero napilit siya ng kaibigan niya. Anong mangyayari sa kanya niyan? Magkakaroon siya ng sakit. Anong sakit kaya? Hindi ko alam, pero ang sabi kanina ng mangkukulam, parang sa utak daw. Parang magiging tuliro siya palagi, ganon. Kawawa naman siya. Mas maawa ka naman sa sarili mo. Sa halos 3 taon mong sakripisyo sa kanya, sa kaparusa lang yan. Para naman makonsensya siya sa mga pinaggagawa niya. Para naman magbago siya, di ba? Paano kapag nagbago siya? Magkakabalikan kami? Ewan ko sa'yo, ang pangit mo talaga kausap. Hindi mo ginagamit ang utak mo. Wala ka ibang ginawa kundi isipin yung pagmamahal mo sa lalaki na yun. Akala mo naman mamamatay ka naman kung wala siya sa buhay mo. Ganti lang tong ginagawa mo sa kanya. Tapos niyan, unti-unti ka nang mag-move on. Kapag aalis ka na talaga. Yung hindi mo na siya kayang tagalan, saka mo ipatanggal ang kulam, di ba? Kaya ko kaya na makita siyang nahihirapan? Baka bigla kong ipatanggal ang kulam. Alam mo, ikaw na ang ipapakulam ko eh. Ewan ko dyan sa utak mo. Sige, alagaan mo siya habang buhay. Maging tanga ka na lang. Hayaan mong lokohin ka niya. Tapos, magdasal kang magbabago pa ang gaya niya. Kahit na hanggang kamatayan mo. Kapag ayaw niya magbago, hindi siya magbabago. Hindi para sa'yo, hindi para sa mga anak niya. Kapag ang lalaki tarantado, magiging tarantado yan habang buhay. 1 linggo ang lumipas bago umepekto kay Clifford ang kulam. Minsan kasi, madaling araw na nung umuwi siya. Nakatulala lang siya. Sakto na nagising nun si Arian. Galing siyang banyo kaya nakita niya ang kasintahan. Ayos ka lang ba? Wala.
Wala akong problema. Sure ka? Bakit parang ang lalim naman ang iniisip mo? Wala, basta, ewan ko. Hindi ko alam. Gabi-gabi nang hindi lumalabas si Clifford. Wala na ang mga bata sa bahay nila, kaya dapat mas malaya siyang maggala at mambabae. Pero hindi niya yun magawa dahil kahit pagtulog, hirap na hirap siya. Madalas siyang nananaginip ng hindi maganda. Minsan naman, bigla siyang nagigising ng 10 oras ng gabi. Wala na ring gaanong babae na lumalapit sa kanya, lalo na nung bumagsak ang katawan niya. Sobrang payat niya, nawala ang gwapo niyang itsura. Lumamya din siya pagdating sa kama. Nawala na ang lahat ng lakas niya. Lahat ng yon ay epekto ng kulam. Hindi ako makatulog. Naiinis naman ako. Bakit feeling ko ang daming boses na bumubulong sa akin? Kung ano-ano nakikita ko kapag nakapikit ako eh. Ewan ko ba? Ang hirap naman ng ganito. Baka kasi inuusig ka na ng konsensya mo. Anong konsensya ko? Eh di ba nga kung ano-anong kasalanan ang ginagawa mo? Nang bababae ka, pumapatol ka pa sa babaeng may asawa na. Pinababayaan mo ang mga anak mo. Ang sakit ng ulo ko. Ayoko na ng ganitong pakiramdam. Nababaliw na yata ako eh. Oh, ayun na naman. May nakikita na naman ako naglalakad sa likuran mo. Ano ba yan? Ayoko na! Minsan nakakatakot si Clifford dahil bigla siyang sumisigaw. Sinasabi niyang nakakakita siya ng mukha ng babae pero nakakatakot daw. Hindi na siya makakain ng maayos dahil ang tingin niya sa pagkain ay mga uod na buhay at gumagalaw pa. Minsan naman nakikita niyang gumagalaw ang mga gamit. Minsan naririnig niyang nagsasalita ang kung sino. Kapag lumalabas siya, pinagtatawanan siya ng mga tropa niya. Nilalayuan ng mga babae. Sinubukan niya pang ang bumalik sa pagiging babaero niya pero hindi na umuubra. Minsan, habang nakikipagtalik siya sa ibang babae, nakikita niyang iba ang itsura ng babae. Pangit na nakakatakot. Sinakal niya pa nga yun, kaya simula nun, kumalat ang balita na nababaliw na siya. Wala nang kahit na sinong tumatanggap sa kanya. Tanging si Aryan na lang. Kung mawawala pa si Aryan, wala nang taong kukuha sa kanya. Habang nasa trabaho sila, nakibalita si Melanie sa nangyayari kay Clifford. Feeling ko talaga magbabago na siya. Sinong hindi magbabago kung wala nang lumalapit sa kanya? Humingi ba siya ng tawad? Sinabi niya bang magbabago na siya ng totoo? May realization ba siya? Wala naman yata, di ba? Kaya ano dinadrama mo dyan? Naaawa naman kasi ako sa kanya. Siguro naman hindi ko maaalis sa akin yung ganitong awa ko, di ba? Mahal ko yung tao. Nagsisisi na nga akong pinakulam ko siya. Kaya dapat ikaw ang pinakulam ko eh. Ang tanga mo, sobra. Ang sabi ko na gawin mo, mag-move on para makaalis ka na sa kanya. Ang ginawa mo, lalo mong minahal. Ano, sure ka na ba dyan? Na gusto mo talaga magstay sa lalaking sasaktan ka lang? Papaguring ka lang? Sa lalaking gagamitin ka lang? Dahil gano'n naman ang pagmamahal, di ba? Hindi yung ganito na ako mismo yung gumagawa ng paraan para lang mahirapan yung lalaking mahal ko. Bahala ka sa buhay mo. Sige na, matanda ka naman eh. Alam mo na yung ginagawa mo. Sa bagay, sabi nga nila, hindi matututo ang tao kung hindi siya makakagawa ng maling desisyon. Sige na, buhay mo naman yan. Sino ba naman ako para pakialaman ka? Basta ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Kung ano man ang desisyon na gagawin mo ngayon, may malaking epekto yan sa hinaharap mo. Huwag mong iwan kung hindi mo kaya, pero tanggapin mo yung sakit. Sabi nga nila, you deserve what you tolerate. Kung tinatanggap at hinahayaan mo siyang lokohin ka, deserve mo yung sakit. Wala kang ibang babae na dapat sisihin, kundi ang sarili mo. Awang-awa na si Aryan sa kanyang kinakasama. Minsan kasi, naabutan niya itong sumisigaw dahil sa takot. Ayaw niyang nakikitang ganon si Clifford, kaya ang ginawa niya, pinaalis niya ang kulam. Matapos nun ay bumalik na naman sa sigla si Clifford. Ano pa nga bang aasahan? Bumalik na naman siya sa pagkakaroon ng mga babae. Bumalik na naman siya sa paggamit kay Aryan. Minsan, naghihintay si Aryan na umuwi ang kanyang kasintahan para lang makausap ito. Anong oras na? Saan ka na naman galing? Pwede ba? Huwag kang tanong lang tanong sa akin. Sa babae mo na naman ba? Ano? Umuungol kayo doon habang ako hinahayaan mong umiyak dito? Ito yung dahilan kaya ayokong umuwi eh. Kailan ka ba magbabago?
Parang awa mo naman, oh. Magbago ka naman na para sa akin. Huwag mo naman ako saktan. Ano pa bang kulang? Ano bang mali sa akin, ha? Hindi ba pwedeng maging masaya ka na kasama ko? Hindi ba pwedeng ako lang? Ewan ko sa'yo. Wala kang ibang ginawa kundi magdrama. Hindi ka ba nananawa dyan? Wala ka na bang pagmamahal sa akin? Dapat ba laging ipapaalam sa'yo kung mahal ka? Ewan ko sa'yo. Bahala ka dyan sa buhay mo. Bakit ba ganyan ka? Tinanggap naman kita ng buong buo, di ba? Tinanggap ko yung mga pambababae mo. Noong mga panahong nahihirapan ka, nandyan ako. Nung ayaw nila sa'yo, andyan ako. Nung wala kang kahit na sino, andyan ako. Hindi mo ba nakikita yun? Hindi ba pwedeng isipin mo yun para masabi mong mahal mo ako? Na para layuan mo sila, na para oras na ba na bumawi ka sa akin? Hindi ka ba talaga nakukonsensya? Ewan ko talaga ng drama sa buhay ko. Hindi ka naman kasi matigil eh. Akala mo lagi kang inaapi. Kauuwi ko lang ha. Huwag mong hintayin na lumabas na naman ako. Sabihin mo na lang kung ano ang mali. Babaguhin ko naman ang sarili ko. Alam mo kung anong mali? Ikaw mismo eh. Yang ugali na meron ka. Yang pagiging madrama mo. Yang pagiging maarte mo. Yang pagiging mapaghinala mo sa akin. Yang palagi mong pagdaldal sa akin. Nakakasawa yan sa totoo lang. Walang lalaki magtatagal sa'yo kung ganyan ka. Pinagtsatsagaan na nga kita tapos sasabihin mo pang ikaw yung nandyan sa akin? Baka ako na lang kamo ang nandyan para sa'yo. Kung hindi ka titigil ha, aalis talaga ako. Maiiwan kang mag-isa rito. Dahil takot si Arian na maiwan mag-isa, hindi na siya kumibo. Umiyak lang siya. Yun lang naman ang kaya niyang gawin. Wala siyang makausap. Hindi niya naman pwedeng tawagan si Melanie dahil iisa lang naman ang sasabihin nito sa kanya. Natanga siya. Na sinabi na nga sa kanyang lumayo na, pinagpipilitan niya pa ang sarili niya sa lalaking hindi naman siya mahal. Kinabukasan, nagising na lang si Arian sa sigaw ni Clifford. Aray ko. Sakit ng tagiliran ko. Ano nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ang sakit ng tagiliran ko. Grabe. Aray. Parang tinutusok. Teka, dadaling kita sa ospital. Humihiyaw sa sakit si Clifford pero nung tinurukan na siya sa ospital, sa halip na gumaling siya, mas lalo pa siyang namilipit sa sakit. Nagkaroon din siya ng bukol sa ibang parte ng kanyang katawan. At kahit na anong gamot ang inumin niya, hindi tumatalab. Mas lalo lang siyang nagkakasakit. Kaya awang-awa na naman sa kanya si Arian. Hindi na naman ito nakapasok sa kanyang trabaho. Dahil sa ginawang yon ng dalaga, tuluyan na siyang natanggal sa trabaho. Mas lalo na siyang nawalan ng pantustos kay Clifford. Isang linggo sa ospital si Clifford bago sila umuwi. Isang araw, habang inaalagaan ni Arian ang kinakasama, biglang namatay ang ilaw nila. Akala niya normal na brownout, pero nalaman na lang niyang naputulan na sila ng kuryente. Hindi pa kasi siya nakakapagbayad 2 buwan na, dahil nga sa pangungupit ng pera ni Clifford sa kanya. Tapos, yung natitira niyang pera, ipinadala niya sa mga anak ng kinakasama. Naaawa kasi siya. Kaya siya na ang sumusustento sa mga ito habang inaalagaan ng lola nila. Sakit. Ano ba yan? Bakit ba walang kuryente? Ang init naman. Naputulan tayo ng kuryente. Ano? Bakit? Gawin mo naman ang paraan. Sakit. Hindi ako sanay na walang kuryente. Ang init. Mas lalo ako nasasaktan. Sakit. Aray ko. Ano kayang nangyari sa'yo? Bakit ka naman biglang nagkasakit ng ganyan? Bakit ako pa? Pwede naman ikaw na lang eh. Hindi dapat ako yung pinaparusahan ng ganitong sakit. Aray ko. Ito na naman. Kumikirot na naman. Ang sakit. Aray ko. Aray. Huwag ka naman kasing masyadong kumilos. Huwag ka na muna kayang gumalaw. Paano? Sakit. Huwag mo nga ako hawakan. Aray ko. Sakit. Aray.
Humihiyaw na naman sa sakit si Clifford, kaya wala na namang magawa ang kanyang nobya kundi ang mataranta. Hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Kapag dinala niya sa ospital, wala rin namang magagawa ron. Isa pa, wala na rin naman silang pera. Wala silang ipanggagastos. Ang isa pa sa problema, kung anong ibabayad nila sa kuryente. Nung tinawagan ni Aryan ng ina, hindi ito makakapagpadala dahil hindi niya pasahod. Kaya iisa na lang ang pwedeng lapitan ni Aryan, ang kanyang kaibigan. Kahit na nahihiya siya, nakipagkita siya rito para lang utangan. Ano ba? Bakit ka ba nagmamadali dyan? Inaalala ko kasi si Clifford. Andun kasi siya sa bahay ngayon. Mag-isa lang siya, tapos may nararamdaman pa siya. Hayaan mo siya doon. Hindi mo siya obligasyon. Alam mo, hindi naman na sana kita papautangin eh. Kaso bigla ko naalala na kawawa ka naman din kasi ang init nga ng panahon. Ibigay mo na pala ang pera na ipapautang mo sa akin, ha? Nasaan na ba? Para magpapakabit na ako, para naman hindi na mainitan si Clifford. Sobra ka talaga kung mag-alala para sa lalaki na yon, no? Ganyan ka ba kahibang sa kanya? Papayag kang ikaw na lahat, tapos kapag maayos naman siya, lolokohin ka niya? Oo. Dahil sa ganung paraan ko gustong ipakita sa kanya kung gaano ko siya kamahal. At gano'n naman talaga ang taong nagmamahal, di ba? Siguro naman ganyan ka sa mahal mo sa buhay. Kaya mong ibigay ang lahat ng kaya mo. At kapag nasasaktan sila, andyan ka para sa kanila. Oo, gano'n naman ang pagmamahal. Pero paano ka ba niya mahalin? Hindi na yun mahalaga. Balang araw malalaman niya ring andyan ako lagi sa tabi niya. Kapag nalaman niya yon, alam ko, babawi niya siya sa akin. Ipapakita niya rin na ako lang talaga ang mahal niya. Ipapakita niya rin sa akin na tama lang na nagstay at naghintay ako ng pagbabago niya. Feeling ko, ngayon niya marirealize yon dahil may sakit siya. May sakit ka nga siguro talaga sa utak? Kawawa ka. Nakakagalit ka. Hindi mo ako maiintindihan hanggat hindi ikaw yung nasa sitwasyon ko. Kaya huwag kang magsasalita na para bang alam mo kung anong pakiramdam ko. Na alam mo kung ano ang choice ko sa buhay. Sa bagay, sino ba naman ako para pakinggan mo, di ba? Ano mo ba ako? Kaibigan mo lang naman ako, di ba? Pero isa lang ang masasabi ko sa'yo. Kahit na anong gawin mo, hindi nagagaling si Clifford. Sige lang, maging tanga ka lang sa kanya. Buhay mo yan. Ano ang ibig mo sabihin? Pinakulam ko ulit siya, kaya deserve niyang mahirapan. Yung kulam na hindi na matatanggal ng kahit na anong orasyon. Bahala ka na, kung kaya mo magstay sa ganyang sitwasyon, sige lang. Pero ito lang ang masasabi ko sa'yo. Ito rin ang huling beses na magkikita tayo. Huling tulong ko na yan sa'yo. Hindi ko alam kung magkikita pa ba tayo, pero sana magkaroon ka naman ng paninindigan sa sarili mo. Hindi mo na ako malalapitan. Hindi mo na ako matatawagan kapag kailangan mo ng tulong. Hindi ko na ibababa ang sarili ko para magkaroon ng kaibigan na gaya mo. Tingnan mo, kung ang pagkakaibigan may hangganan, sana malaman mo rin na pati ang pagpapakatanga. Alisin mo yung kulang na pinagawa mo kay Clifford. Kahit sa akin mo na lang ibigay. Tingin mo ba kapag gumaling si Clifford tapos ikaw ang may ganong sakit, aalagaan ka niya gaya ng pag-aalaga mo sa kanya? Hindi. Dahil hindi ka naman niya mahal. Iiwan ka nun dahil wala ka ng pakinabang. Tutal, wala naman na siyang pakinabang sa'yo. Gawin na lang nating wala siyang silbi, maging sa sarili niya. Kahit na anong pakiusap ni Aryan sa kanyang kaibigan, hindi talaga inalis ni Melanie ang kulam. At tinutuon niya rin na hindi na sila magkikita. Hindi na rin mahahanap ni Aryan kung nasaan ang kanyang kaibigan. Dahil nagpakalayo-layo na ito at pinutol na ang ugnayan sa isang kaibigan na wala namang ibang alam kundi ang manatili sa relasyong inuubos na siya. Ilang buwan ang lumipas, may sakit pa rin si Clifford. Nagkaroon ng bagong trabaho si Aryan. Dumagdag pa ulit sa responsibilidad niya nung ibinibigay ulit sa kanila ang 2 bata dahil hindi kayang paaralin ng nanay at lolo ng mga ito. Laging pagod si Aryan. Lagi rin siyang inaaway ni Clifford, kahit pa sabihin na siya ang bumubuhay at nag-aalaga rito. Sakit naman talaga ng tagiliran ko. Puisit naman. Hindi pa ba ito matitigil? Ayoko ng ganito. Hindi ba malilipat tong sakit na to sa'yo? Para ikaw na lang mahirapan at hindi na ako. Hindi ko alam. Grabe, ang sakit. Teka, gagawin kita ng herbal na gamot.
Tsaka asikasuhin ko ang mga bata. May pasok pa sa school si Ruru. Papasok din ako sa work. Lintik! Bakit ba kailangan pa akong parusahan ng ganito? Wala naman akong kasalanan. Sakit! Laging hinihiling ni Aryan na sana siya na lang ang magkasakit para kahit paano makikita niyang masaya ang kanyang nobyo. Para makita niyang maayos ito at yun lang din ang tanging kasiyahan niya. Ilang linggo ang lumipas, nakita ni Aryan ang nobyo na may kasiping na iba sa bahay nila. Nagbubulag-bulagan na lang siya na kahit na may sakit si Clifford, hindi pa rin ito tumitigil na lokohin siya. Kaya isang araw, kinausap niya si Clifford. Hindi mo ba talaga titigilan ang mga babae mo? Nasasaktan na nga ako rito, aawain mo pa ako. Pero nung umuungol ka, okay lang kahit na masaktan ka. Pwede ba? Huwag mo akong pasalitay maigi. Kasalanan mo naman kung bakit ako ganito eh. Kasalanan mo kung bakit naghahanap pa rin ako na ibang babae. Dahil lagi mo ako inaaway. Dahil hindi mo naman ako inaalagaan ng maayos. Paano kita maaalagaan kung sarili ko nga hindi ko na maalagaan ng maayos? Nagtatrabaho ako. Inaasikaso ko ang mga anak mo. Tapos inaalagaan din kita. Hindi mo ba talaga makita kung anong sakripisyo ang ginagawa ko sa'yo, ha? Manahimik ka na nga. Sinasamantala mo na may sakit ako. Alam mong hindi ako makakaalis kahit na galit ako sa'yo. Isang beses na lang kitang pagbibigyan. Huling beses na. Nawala ng lahat sa akin pati ang sarili ko. Ubos na ako. Ngayon ako na sinisisi mo? Akala mo ba may tatanggap pa sa'yo? Hindi ko na kailangan na may tumanggap sa akin na ibang tao. Kailangan ko munang tanggapin ang sarili ko. Hindi na ako magsasalita ng kahit na ano. Alam mo sa sarili mo kung anong dahilan kung bakit ako sumusuko sa'yo. Pagod na akong intindihin ka at alagaan ka. Huling beses na, hindi na ako papayag na bastusin mo ko ng harap-harapan. Hindi naniniwala si Clifford sa mga salitang sinabi ni Aryan. Nang babae pa ulit siya kahit na may sakit siya. Dinala niya sa bahay nila at talagang naabutan pa ni Aryan. Naghintay pa itong matapos sila bago siya nakapasok sa kwarto nila. Ang tagal mo umuwi. Nagugutom na ako. Nagugutom ka pa sa lagay na yan. Anong ginagawa mo? Iniempake ko mga damit mo. Teka, wala ka nga palang gamit dito. Binili ko pala to para sa'yo. Ako palang nagbihis sa'yo. Mukha ka nga palang pulubi noon. Pero sige, wala naman akong gagawin sa mga basura na to. Bakit ba kailangan ko pang itabi to? Ibibigay ko sa'yo tong lahat. Saan mo dadalhin yung mga gamit ko? Ipapadala ko dyan sa babae mo. Teka lang, huwag kang aalis muna. Kunin mo na tong lalaki na to. Tarantado ka ba? Mas tarantado ka. Sinabi ko na sa'yong hindi na kita patatawarin, di ba? Ayoko na. Pagod na pagod na pagod na pagod na ako yung pagpilitan sa sarili ko na magbabago ka pa. Ano? Sa akin mo ba isisisi? Anong sasabihin mo? Na mabunganga ako? Hindi naman kitang pinagdadaldalan, di ba? Ano sabi ko sa'yo noon? Magbago ka para sa akin at sa mga anak mo. Magtrabaho ka kasi kailangan ng mga bata ng pera at sustento mo. Pero anong ginawa mo? Nagpakabinata ka. Ayan, may sakit ka na't lahat-lahat, nagawa mo pa talaga mambabae. Nagawa mo pa talaga magloko sa lagay na yan. Huwag mong sabihin walang tatanggap sa akin dahil bata pa naman ako. Dalaga ako. Kaya ko pa ulit mag-asawa. Ang isipin mo, sino ang tatanggap at mag-aalaga ng baldadong gaya mo? Oo, tama ka ng narinig. Sakit! Hindi mo na ako madadaan sa paawa mong ganyan. Sinasabihan mo ko palagi na madrama, di ba? Sinong madrama sa atin yan ngayon? Hindi ka man lang naawa sa akin. Ikaw ang hindi naawa sa akin. Sinayang ko ang buhay ko. Sinayang ko ang 3 taon kong nakasama ka. Kung may hindi lang ako pinagsisihan sa pagsasama na to, alam mo kung ano yun? Yung mga bata. Sa kanila rin ako mas naaawa, hindi sa'yo. Sana makahanap ka ng babaeng mamahalin ka gaya ng ginawa ko. Dahil kahit na anong gawin mo, hinding-hindi na ako makikipagbalikan pa sa'yo. Tinutuon ni Aryan ang pakikipaghiwalay. Kinukonsensya at sinisisi pa siya ni Clifford. Akala pa nito ay madadala siya, gaya kung paano siya nakonsensya noon. Pero hindi na.
Ubos na si Arian. Alam niyang wala na ngang patutunguhan ang lahat at kung mananatili pa siya sa ganong relasyon, baka mabaliw na siya. Ilang beses pa siyang sinubukang kausapin ni Clifford. Nagpapaawa ito sa kanya dahil may sakit siya. Walang ibang tumatanggap sa kanya. Hindi na siya gustong balikan ng mga babae niya dahil pabigat na ang tingin sa kanya. Pero ayaw na ni Arian. Para hindi na rin siya mabalikan ni Clifford, lumipat ng probinsya ang dalaga. Sobrang hirap, lalo na at magsisimula na naman siya sa umpisa. Walang kasama, wala si Clifford at mas lalong wala ang mga bata. Naaalala niya pa noong nagpaalam siya sa mga bata. Umiyak ang mga ito dahil napamahal na siya sa kanila. Sayang, may mga bagay lang na hindi nila mapipilit. Gaya na lang ng pagmamahal na puro lang panlilin lang. Simula nun, naging mag-isa na lang sa buhay si Arian. Dalaga pa rin siya hanggang ngayon, pero mas masaya siya. Ang dami niyang napagtanto at unti-unti na rin siyang bumabawi sa kanyang sarili. Hindi na rin niya inalam ang tungkol kay Clifford. Ang huli niya lang naaalala ay may sakit pa rin ang dati niyang kinakasama. Palipat-lipat ng babae at walang nagtatagal ng kasing tagal ng pagtitiis niya noon. Alam naman ni Arian na walang ibang babae na kasing halimaw niya magmahal. Kaya walang tatagal kay Clifford. Hanggang sa panahong kasalukuyan, hindi pa rin nagkikita sina Arian at Melanie. Dahil hindi pa rin alam ni Arian kung nasaan ang kaibigan. Umaasa na lang ang dalaga na makaabot sa kaibigan niya ang balita na lumaya na siya sa relasyon na walang patutunguhan. Minsan talaga, may mga taong halimaw kung magmahal. Isinasantabi ang sariling kaligayahan para ibigay at ibuhos ang lahat sa kapareha. Akala nila, yun ang sukatan ng tunay na pagmamahal. Yung kaya mong ubusin ang sarili mo hanggang wala nang matira. Yung tipong kahit pagod ka na, lalaban ka pa rin. Kahit nasasaktan ka na, titiisin mo pa rin. Kahit malinaw nang ikaw na lang ang nagbibigay, umaasa ka pa rin na balang araw, babalik din sa'yo ang lahat ng nawala. Pero ang totoo, hindi dapat ganoon ang pagmamahal. Hindi dapat ito isang laban kung saan ikaw lang ang sugatan. Hindi ito dapat isang sakripisyong paulit-ulit mong pinipili kahit alam mong unti-unti ka nang nauubos. Dahil sa bawat beses na kinakalimutan mo ang sarili mo, mas lalo mong tinuturuan ng ibang tao kung paano ka maliitin, kung paano ka aabusuhin at kung paanong hindi susuklian ang halaga mo. May mga taong nasasanay na lang na ikaw ang sasalo sa lahat dahil alam nilang kahit anong gawin nila, kahit pabayaan ka, saktan ka o hindi ka pahalagahan, mananatili ka. At doon nagiging mali. Dahil ang pagmamahal na walang hangganan, nagiging daan para mawala ang respeto. Kapag hindi mo pinapakita kung hanggang saan ka lang, iisipin nila wala kang limitasyon. Hindi masamang magmahal ng buo. Hindi masamang maging mapagbigay. Pero kailangan mo ring matutunan na mahalin ang sarili mo sa parehong paraan. Dahil kung hindi, darating ang araw na mapapansin mo na lang, ikaw na pala ang naubos, ikaw na pala ang nawala. Ang tunay na pagmamahal, hindi ka dapat pinapabayaan. Hindi dapat pinaparamdam na kulang ka o na kailangan mong magpakasakit para lang manatili ang isang tao. Ang tamang tao, hindi hahayaan na ikaw lang ang lumalaban. Sasamahan ka niya. Bibigyan ka niya ng kapayapaan, hindi ng dahilan para magduda o masaktan. Kaya matuto kang magtira para sa sarili mo. Matutong umatras kapag sobra na. Dahil hindi mo kailangang maging halimaw sa pagmamahal para masabing totoo ito. Minsan, ang pinakatamang pagmamahal ay yung marunong kang pumili ng sarili mo, lalo na kapag wala nang natitira para sa'yo. Kayo ba mga apo, naranasan nyo na rin bang maging halimaw sa pagmamahal? O nagkaroon na ba kayo ng kakilala na ibinibigay ang lahat kahit na ubos na sila? Maaari nyo ring ibahagi ang inyong opinyon at komento. At naway ang kwento na ito ay nakapaghatid sa inyo ng magandang aral.
Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.